Alright, mga future law enforcers, pag-usapan natin ang RA 9285 o yung mas kilala bilang Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Ginawa natin ang review explainer na ito para tulungan kayong ma-master ang topic at makatap sa mga susunod ninyong criminology exams. Kaya, let's dive right in. Para sa review session natin ngayon, aalamin natin kung ano ba talaga itong RA 9285, bakit siya mahalaga sa justice system natin, yung mga pangunahing uri, pati na rin ang iba pang espesyal na paraan. At syempre, sa dulo, itetest natin ang memory nyo gamit ang isang mabilis na pagsusulit. Unang bahagi, ano nga ba talaga ang RA 9285? So ano ba ang Alternative Dispute Resolution o ADR? Basically, ito yung kahit anong paraan para ayusin ang isang legal na away nang hindi na kailangang umabot pa sa loob ng korte. Madalas, may kasama itong neutral na third party para tumulong sa magkabilang panig. Ang pinaka-keyword natin dito ay alternatibo. Ibig sabihin, umiiwas tayo sa magastos at mahabang proseso ng tradisyonal na demandahan. Pangalawang bahagi, bakit ba mahalaga ang ADR? Isipin nyo saglit. Bakit ba gustong-gustong iwasan ng maraming abogado at ng mga kliyente nila ang formal na paglilitis? Anong meron sa korte na pilit nilang iniiwasan? Well, andito ang sagot. Ang paglilitis kasi sa korte o litigation, sobrang mahal niyan. At napakadelikado pa dahil walang kasiguraduhan na makakakuha ka talaga ng patas na desisyon sa dulo. Kaya di hamak na mas maganda ang ADR, di ba? Binibigyan nito ng kalayaan at otonomiya ang magkabilang panig na gumawa ng sarili nilang kasunduan. Kumbaga, sila mismo ang may kontrol sa sitwasyon. Kaya nga naging opisyal na patakaran na mismo ng estado natin na ipromote itong ADR. Bakit kamo? Kasi ito talaga yung pinaka-epektibong tool natin para makamit ang mabilis na hustisya at syempre para madiklog o mabawasan yung siksikang mga kaso sa mga korte natin. Bilang future law enforcers, mahalagang maintindihan nyo ito kasi hindi naman lahat ng issue kailangan dumaan pa sa napakabagal na proseso ng hudikatura. Pangatlong bahagi, ano-ano man naman ang mga pangunahing uri nito? Unahin natin ang arbitration. Dito, voluntaryong ibinibigay ng magkabilang panig yung kaso nila sa isang neutral na third party, yung tinatawag nating arbitrator. Ngayon, itong arbitrator, siya yung mismong gagawa ng pinal na desisyon sa issue o yung tinatawag na award. Parang judge siya pero labas sa formal na korte. Ngayon, ikumpara natin yan sa mediation. Dito sa mediation, yung mediator natin wala siyang kapangyarihan na magdesisyon para sa mga nag-aaway. Wala. Ang role lang talaga niya is maging facilitator. Tutulungan lang niya silang mag-usap at magnegosyasyon para sila mismo ang makabuo ng sarili nilang kasunduan. Kaya kung titingnan natin ang pagkakaiba nilang dalawa, mas formal ang arbitration. Kasi nga may third party na nagdedesisyon sa solusyon. Sa kabilang banda, yung mediation at conciliation, sobrang informal niyan. Nasa mga partido pa rin ang huling desisyon at naglalatag lang talaga ng mga options yung mediator natin. At pakitandaan itong mabuti, madalas itong lumabas sa board exams. Para maintindihan nyo ng buo ang mediation, may 4 na prinsipyo yan. Una, voluntaryo siya. Pwede kang mag-back out anytime. Pangalawa, dapat impartial o walang kinikilingan yung mediator. Pangatlo, sobrang confidential ng buong proseso. At pang-4, yung mga kliyente palagi ang in charge. Sila ang nasusunod. Pang-4 na bahagi, iba pang mga paraan. Meron din tayong mga hybrid na paraan. Halimbawa, yung med-arb. Mula sa pangalan pa lang, step by step ito. Magsisimula muna kayo sa mediation, susubukan munang idaan sa maayos na pakiusapan. Pero kapag hindi pa rin nagkaayos, tsaka palang lilipat sa arbitration para yung third party na ang magdesisyon. Nandyan din ang tinatawag nating early neutral evaluation. Bago pa man umabot sa trial phase, ilalahad na ng mga abogado yung summary ng kaso nila sa isang eksperto. Ang layunin nito, para makakuha sila ng reality check. Hindi binding o hindi sa pilitang susundin yung assessment ng eksperto, pero malaking tulong yon para makita agad nila kung gaano ba kabigat o kahina yung laban nila. Yung huli naman, ang mini trial. Para itong isang structured setup kung saan idinidebate yung mga merito ng kaso sa harap ng isang panel ng mga senior decision makers. Ginagawa ito para matrigger o matulak agad yung magkabilang panig na magkaroon ng negotiated settlement bago pa lumaki at tumagal yung gulo sa totoong korte. At pang-5, isang mabilis na pagsusulit. Okay,
Let's test your active recall. Sa question number 3 mula sa textbook activity nyo. Yung informal na alternative sa formal na litigation na kakatapos lang natin i-discuss. Yes, tama kayo dyan. Mediation yan. Letter B. Sa question number 4 naman, napag-usapan na natin na may isang opsyon na sobrang mahal at mapanganib para sa magkabilang panig. At ano yon? Siyempre, walang iba kundi yung litigation. Kaya letter C ang tamang sagot. At para sa question number 8, sino ba yung taong nagbibigay ng payo pero hindi kailanmang gumagawa ng pinal na desisyon? Exactly, ang mediator, which is letter B. Kaya nga napaka-epektibo nitong paraan para mapanatili ang magandang ugnayan ng magkabilang panig. Hindi tulad sa formal na demandahan na nagiging magkaaway talaga ang mga tao sa dulo. Kaya, habang nagre-review kayo para sa mga exams nyo, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito. Ano ba talaga ang nagbibigay ng mas totoong hustisya? Yung formal na hatol ba ng isang judge na sumusunod sa sobrang higpit na proseso ng korte? O yung pagbibigay ng kalayaan at otonomiya sa mga tao na ayusin ang sarili nilang mga problema gamit ang ADR? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa review explainer na ito at good luck sa pag-aaral mga future criminologists.